Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. Muli na naman tayong magkakasama-sama sa panonood ng The Chosen at episode 2 na po tayo. At ang pamagat po ng ating papanoodin ay Shabbat. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Shabbat? Ang Shabbat po ay salitang Hebrew na ang ibig sabihin ay pahinga or stop mula sa ideya ng pagtigil muna sa gawain. So, sa Bible, ito ay Shabbat, ang araw ng pahinga na itinakda ng Diyos para sa mga Israel. Then, karaniwan itong ipinagdiriwang mula sa sunset ng Friday hanggang sa sunset ng Saturday. So, halimbawa, sa salitang Hebrew ay Shabbat, salitang English ay Sabbath, at sa salitang Tagalog ay araw ng pamamahinga. Saan ba natin ito mababasa? Amen. So, makikita natin ito sa Genesis chapter 2, 1 hanggang 4, kung saan nagpahinga ang ating Diyos. At ito ay kasama din sa 10 utos na mababasa natin sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 11. Para mas malinaw, basahin natin. Pero kung excited ka na, pwede mo itong i-skip. Pero kung gusto mong maunawaan ano bang ibig sabihin ng ating papanoodin ng Shabbat, pakinggan natin to. Babasahin ko. So, ang sabi sa Genesis chapter 2, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. So, napakahalaga po. Kaya kung mapapansin niyo sa lahat ng dako ng mundo, sa isang linggo, merong 7 araw. At yung ikapitong araw, laging may rest day. 6 days lang tayo nagtatrabaho. Gaya ng Panginoon, 6 na araw na nilikha ang mundo. At ang ikapitong araw ay pamamahinga at ginawang banal ng Panginoon. Kaya napakahalaga yung araw ng pamamahinga ay magbigay tayo ng oras para sa Panginoon dahil kasama tayo sa nilikha na yan. So, ito ay makikita din natin sa 10 utos ng ating Panginoon. Exodo 20, Kapitulo 8. So, basahin natin hanggang 11. Basahin po natin. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Subalit, ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, ang mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Amen. So, pinagpala ng Panginoon ng ikapitong araw, yung araw ng pamamahinga. Amen. At napaka-bless ng araw na yon. So, alam kong excited na kayong manood. Siguro kung in-skip nyo na. Pero, yun. Praise God. So, let's go. Merong bituin. Hindi ako pinanganak kahapon, Eli. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Meron na bang Shabbat nung bata kayo? Oo naman. Simula pa ng tipan. Tuwing ikapitong araw, bakit ang dami, Safta? Ang Shabbat, oras ng pahinga. At parangalan ng 3 bagay. Pamilya, ang mga tao, at ang Diyos. Pamilya tulad niya ni Safta at Saba? Oo, at ikaw, si Ima at Aba, syempre. Ang malalapit na kaibigan, parang pamilya din. Sino pa? Pinararangalan din ang kapwa nating Mga mamamayan. hindi kakilala? Lahat tayo mga tao ng Diyos, kahit kaibigang di pa nakikilala. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, pinararangalan natin ng Diyos at ang mga gawa niya. Nagpahinga siya sa ikapitong araw, kaya ganun din tayo.
para mapalakasan ang kaluluwa natin at mas makilala siya. Isang mabuting babae. Sino makakahanap sa kanya? Yun ang Eshet Shahil, oda sa mabubuting babae. Higit pa sa mga hiyas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Ayun! Gawin ka nawa ng Diyos tulad nina Ephraim at Manases. Naway maging tulad ka ni na Sarah, Rebecca, Raquel at Leah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sa ika-6 na araw, nilikha nga ng Diyos ang langit at lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. At tinapos ng Diyos ang lahat ng dapat niyang gawin sa ika-7 araw. Pinagpala ka, Panginoon, aming Diyos, Hari ng sanlibutan. Mula sa lahat ng kanyang gawain na nilikha ng Diyos upang matupad, nilikha niya ang bunga ng pagi. Amen. Ang galing mo talaga, ha? Maria! Subukan mo. Ayoko. Hindi ko kaya. Kaya mo. Nagawa mo na to kay Lia. Ang galing mo. Sige na. Sige. 2 piraso. O, kumusta? Sabi sa'yo, magaling siya eh. Sayang si Ananias lang ang makakakita. Alam mo, maganda? Hmm? May mga bulaklak ba tayo? Ah, kukuha lang ako. Huwag kang gagalaw. Ay, pasensya ka na. Makikiraan, pasensya ka na. Ay, nako. Pasensya ka na, ha? Magaling no. Bahala ka sa buhay mo. Anong sinabi niya? Ayaw niya sa'yo, katulad ko. At Hindi ito magandang ideya. kailangan natin makausap si Kundi Quintus. hindi niya kailangang magpaliwanag ng anumang bagay sa iyo. Ibig ko sabihin, may ideya ka ba kung maliwanag na hindi mo siya kilala? Ideya na ano? Kung sino itong gusto mong kausapin. Oo, kilala ko. Talaga? Oo. Siya ang Romanong tagapangasiwa ng reyong ito. Siya ang nagpapatupad ng batas at tinitiyak niyang matatag ang Alam ko pananalapi. mga bagay na yan. Sa tingin ko, hindi mo alam kung ano ang kaya niyang Kung gawin. nakipagkasundo siya kay Simon, may mahalaga akong impormasyon tungkol sa... Nakita ka na bang taong nagdesisyon base sa hinala lang? Kung ginawa niya, dapat ipaalam ko sa kanya. Dapat nga. Ayokong ako pa magbuhat ng bangkay mo palabas, kaya maghihintay ako sa labas para sa iyong kapalit. Alarin ka sana. Ang takot naman niya. Hindi ko maintindihan. Isa kang hangal! Gusto akong makausap ng isang kolektor. Kolektor? Oo, Dominus. Dominus. At ikaw ba ang kasama niya? Centurion? Oo. Saan ka pupunta? Sisiguruhin ko lang na ligtas ang daanan, pinuno. Mahusay kung ganon. Tayo na. Gusto makausap ng isang Hudyong kolektor ng buwis at ng tagapagbantay niya ang pinuno. Mahalaga daw, sabi nila. Isang bagay na dapat kong malaman.
Kagabi napakainit at ngayon nag-aabo na ako kaya didiretsuhin na kita. Bakit hindi ko kayo dapat patayin? Ikaw muna. Okay na ganda. Dominus, nalapitan ako ng isang tao habang nangongolekta ng buwis. Bilisan mo. Ilang buwan siyang atrasado para alisin ang malaking halaga. Diretsuhin mo na. Umupa ba kayo na magbabantay sa mga sasakyang pangkalakal sa Shabbat para makaiwas sa buwis? Oh, si Simon. Nasa distrito mo siya? Oo. Wala na siyang utang. Ang saya. Pati na rin ang kapatid niya? Oh, wala na. Paalam. Salamat sa inyo, Pinuno. Hindi mapagkakatiwalaan si Simon. Minsan nagkulang siya sa buwis at nang pag-aralan ko mabuti, nalaman kong malaki ang nagagastos niya sa pagsusugal sa isang lokal na lugar. Base sa kalagayan niya sa pananalapi, tinanong ko ang koneksyon niya sa mga mangangalakal. Sa kabila ng intensyon niya, hindi ako naniniwala na alam niyo kung anong kaya niyang gawin. Patawad sa kahihiyang ito, Pinuno. Magdasal ka na, Hudyo.